Pag tayo makakawak ng ganito, tatandaan mo at huwag ikakapit ng tuhod dahil nahalata nanginginig. Pero bago ko po i-share sa inyo yung aking naranasan sa M-Global at kung bakit ako nandito ngayon sa M-Global, marami po bang first-timer? Kung maganda po yung i-share ko sa mga member, lalong maganda po doon sa mga first-timer. Kung maririnig ninyo, naging karanasan ko at kung bakit ako nakatayo pa rin dito sa inyong harapan at kayo ay nakikita ko sa ngayon. Power. Una po, noon, inakala ko na napakaganda na mag-abroad. Pinangarap ko, maliit pa ako, pero ngayon maliit pa rin. Na ako'y makabot around the world at sumakay sa aeroplano. Natupad po lahat. Pero sa ngayon, dito ko naranasan na ganito pala ang nag-abroad. Sa loob ko na mag-28 years na ako ngayon dito, ako po nag-aaral, yung ginitag ko po ang pag-aaral ko. Ako po ay dumating dito bilang isang domestic. At inakala ko na ako ay magkakapera ng malaki. Pero sa loob ko na 26 years, marami po akong naipon. Puro kulang, maluluhan sakit. Sa totoo lang po, nagkaroon ako ng karamdaman, migraine. 1 cm na lang po at glaucoma na aking mata. Meron po ako itong aking paypay, halos hindi ko ito may galaw. May sakit po ako sa puso, na halos ikamatay ko noon. Napasukan na rin po ako ng tube para lang ako ay maisalba ng doktor. So bakit sa pagkakataong yun, talagang sinikap ko pa rin ako ay makapagtrabaho dito. Sa totoo lang, sa pagsasalita ko dito, talagang nanginginig, nakalimutan ko ipakilala sa sarili. Power! Ako nga pala po si Letty Macaray, Lahing Alay. Sino dito ang mga Lahing Alay? Taga-Rosario, Batangas. So, itutuloy ko po yung aking sasabihin. Ang sulit po na aking karamdaman na halos nasa aking lahat. Sa makina po, talagang hindi na kaya sa overhauling. Yung pong aking likod, hindi ko mahipod. Yung pong aking kamay, hindi ko maunat. Na halos frozen po ang aking katawan. Kapag ako'y siyempre pagsisian po tayo paghaling gabi. Talagang lamat po ang aking buha. Bago ko may bukas ang aking kamay. Para po yung aking frozen katawan, yung aking maigala po na yung kahula sa kama. So, totoo lang po. Hindi ako mahihiyang sabihin sa inyo. Inaabot ako ng pag sa aking underwear. Sa tagal ko po bago ako makagalaw sa aking pagkakahiga. At ngayon po, ang akin namang karamdaman na sumunod ay yung aking paa. Yung po ang napakalala. Dahil ang sabi sa akin ng doktor, once a month lamang ang injection. Kumapal po ang muscle sa aking talapakan, doon po siya pumapagasa sa ako, at ako po hindi makalakad. Once a month lang po ang injection, para po ang karayong may pantulog po sa kalabaw. Sa totoo lang, pag nakikita ko po yung karayong, talagang kumaari lang po, tatangkihan ko lang, pero hindi po pwede. 2 weeks pa lang po ako na-i-injectionan, ito na naman po, hindi ako makalakad. Kaya ang sabi sa akin ng doktor, hindi ka na kailangan sa Singapore, umuwi ka na. So, matigas din po ang ulo ko, lapit po ako. Pag nakikita ko po ang doktor, sasabihin niya sa akin, andito ka pa? Sabi ko, Dok, dadalawin ito pa ang injection mo. Sabi sa akin, kahit po gamot lang, nagmamakaawa po talaga ako. Pero ngayon po, dumating din ang pagkakataon na talagang siguro oras ko na. Sinabi ko sa doktor, Dok, tapatin niyo ako. Dahil nasa akin po lahat ng aking karamdaman, ang lahat ng sakit na malala, talagang nalasap ko sa loob ng 25 years. So, nagmamakabang sa doktor, sabihin niyo talaga ang totoo, kung ako ay may mabubuhay pa, o may hangganan ng buhay ko sa ngayong oras na ito. Hindi po ako natatakot. Kahit po mamaya, mamatay ako, tatanggapin ko ng maluwag sa aking kalooban. At sinabi niya sa akin, umupo man ako ng wheelchair, naghihintay na ako. So, yun po ang pinagpapasalamat ko. Sa oras na yun, bigla po nung araw ng Febis na yun, naglalakad po ako sa kalsada, bigla po pumaltik ang aking paa. Hindi ako makaalis sa kalagitnaan ng kalsada, nang halos ang busina ng sasakyan ay walang patid. Hindi ako makagalaw. Kaya isang tao po ang nakakita sa akin, sabi daw po, oy, magpapaganyan ka ba? Sabi ko, hindi. Yung paa ko, hindi ko may lakad. Hindi lang po niya ako sa tabi. Doon ko po binuhos ang aking iyak. Sabi ko, mamamatay na talaga ako. Kaya nung po nag-decide ako, umuwi na po Thursday. Sa huling pagkakataon po, tumawag po
tumawag ka naman si Architect Lito Mercado na siya, nasabi na sa akin yung millionaire na nandito ngayon kung gusto mong sumali. Sabi ko, hindi ako makakalabas. May gagawin ako, pero hindi ko ako makalakad. Pinilit din niya ako ng Inamang Design. Ako ay umaten. At doon po nabuhos ang aking pag-iisip na sabi ko, siguro ito ng product na ito ang aking pagkakataon. Baka may isalba ang aking buhay. Ginawa ko po yun. Kinuha ko po na ako ay mag-membro at bumili ako ng product. Itinaray ko po yun. Sa narinig ko yun ay nakakagalit ng sakit, anumang uri ng sakit na naranasan, nakakabigay ng anak sa mga hindi nagkakaanak. So, ginawa ko pong 6 na complete ang aking iniinom. At mga 1 week po, nakaramdam po ako ng kakaiba sa aking katawan. Parang nalilimutan ko po. Nalilimutan ko po yung aking nararamdaman na umunatin ko yung aking paa, ay yung aking kamay, yung aking katawan. Nakalimutan ko po hanggang sa dumating na po yung 2 linggo. Pero nung ika-4 na araw, sabi ko, bakit ganito? Walang boyfriend, walang asawa, parang buntis ako. Dahil nahihilo. Sa dami po ng sakit. Pero sa totoo lang po, nandito ako ngayon, nasanay nasa isa ng libingan. Nasa isa ng libingan, ay nandito pa rin ako sa inyong harapan upang ibahagi ang aking naging karanasan. Sana, sa mga first timer, at yung mga membro na hindi nag-take ng herbal, huwag na po yung hintayin pa ang aking naranasan. Nandito po tayo para alagaan ang ating sarili, ang ating pangangatawan, upang matulungan lalo ng higit sa lahat ang ating mga naiwan sa Pilipinas. At nagpapasalamat po ako sa tao na ginamit ng Panginoon upang maisalba niya ang aking buhay, si Architect Lito Mercado at kay Ma'am Joy, Sir Romer, na sila ang ginamit ng Panginoon upang magsabog dito sa Singapore at sa buong sa ating mga anak ay salba ang buhay ng mga tao. At sa ating nagtayo ng ating kampanya, Dr. Edgar Bandog, Sir Francis Miguel at Sir Jan Asperin, na sila ang ipinula ng Panginoon sa sanlibutan upang ikalat sa buong mga anak ng Diyos na kumita sa kanilang pinansyal at may ligtas ang kanilang buhay sa hindi lang naman po ang ating kayamanan ang hinahangad, kundi ang ating malaking kayamanan yung mailigtas ang buhay natin sa bingit ng kamatayan. Ito lang po ang aking may isip sa inyo. Basta na, huwag inyong kalilimutan kung sino man po yung mga first timer. Ito na po ang pagkakataon ninyo. Huwag na niyong hintayin pa ang sinabi ko. Ito na po ang inyong kailangan at ang inyong freedom sa inyong pamumuhay. Maraming pong salamat. At ito po, kung saan po marami pa, kaya lang wala po tayong oras. Sige po, salamat po sa inyo.